Noong Miyerkules po lamang, December 30, ay muling gunita ang kamamatayan ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Napakaganda ng halimbawang ipinakita o iniwan sa atin ng itinuturing na pambansang bayani. Siguro kung hindi naging matapang si Jose Rizal na harapin ang hamon maging ng kamatayan laban sa mga dayuhang mananakop, baka wala tayong tinatamasang kalayaan ngayon. Makikita natin dito ang nagagawa ng katapangan para sa isang layunin o para sa isang bagay. Tayo man bilang isang iglesia ay marahil meron ding hamon na pwedeng kaharapin. Ngunit ang tanong, gaano tayo nahahandang humarap sa hamon na iyon? Nagpapasalamat tayo na nalampasan natin ang isang taon na marahil hindi na muli pang mangyayari at least sa ating panahon, ang taong 2020 na sinasabing madilim na taon para sa buong mundo. Ngunit hindi natin maitatanggi na ang panibagong taon ay panibagong hamon din sa atin. Kaya sa ating pag-aaral ngayong hapon ay maganda sigurong balikan natin ang kung gaano sinakop ng bayang Israel ang lupang pangako na ngayon ay sa pangunguna ni Josue. Samahan niyo akong buksan yung mga Biblia sa aklat ni Josue, unang kabanata, mula talatang 1 hanggang 9. Joshua chapter 1 verses 1 to 9. Ito po ang sinasabi, nangyari nga sapagkat ipamamana mo sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ng iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Huling talata, talatang 9. Hindi ba't inutusan kita? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Alam natin na ang Panginoon ay nangako kay Abraham na sa pamamagitan niya ay pagpapalain ang bayang Israel at sila ay magiging pagpapala din sa iba. That's the book of Genesis. Para ganapin o tuparin ang pangakong iyan, tinawag ng Diyos si Moises. Ito yung aklat naman ng Exodus para dalhin o pangunahan ang bayang Israel patungo sa lupang pangako mula sa kanilang pagkakabihag sa Ehipto. Subalit gaya ng nabasa natin, si Moises sa pagkakataong ito ay patay na. Si Moises ay namatay na, gayong hindi pa sila nakakapasok sa lupang pangako. Sila sa kasalukuyan ay nasa lupain pa o nadun pa sa boundary ng Moab at ng Promised Land.
Para sakupin o angkinin ang lupang pangako, kailangan ng bayang Israel ng isang lider para pangunahan sila. At gaya na nakita natin, si Josue ang leader na ipinalit kay Moises. Subalit ang problema, si Josue ay hindi gaya ni Moises na dakila at tuwirang nakakausap ang Diyos. At ito ang problema sa bahagi ni Josue. Dahil sa kadakilaan ng lider na kanyang pinalitan, ay hindi may itatanggi na nadoon yung takot sa kanyang puso o marahil yung intimidation. Bukod pa dyan, napakalaki ng gawain na iniaata sa kanya. Kailangan niyang pangunahan ang bayang Israel para sakupin ang Kanaan, ang lupang ipamamana sa kanila. Yan ang dahilan kung bakit pinalakas siya ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon na kung papaano niya sinamahan si Moises, ay gayon kita sasamahan. At sinabi pa niya na hindi kita iiwan ni pababayaan man. I will never leave you nor forsake you. Yan ang napakagandang pangako ng Panginoon kay Josue. Ngayon marahil ang tanong, sapat na ba yan para pangunahan ni Josue ang bayang Israel? Or sapat na ba yan para magtagumpay si Josue sa pakikipagdigma? Hindi po sapat yan. Divine sovereignty is not a substitute for human responsibility. Ipinakita din dito na meron dapat gawin si Josue. At ano yung dapat gawin ni Josue? At iyon ay ang magpakatapang at ang manangan sa salita ng Diyos. Kaya ito po yung mensahe na gusto kong tunghayan natin ngayong hapon bilang aplikasyon sa iglesia. Ito po ang ating simpleng mensahe. Ang iglesia na may katangian ng katapangan at pananangan sa salita ng Diyos ay iglesyang nagtatagumpay sa gawain ng Diyos. Ang iglesia na may katangian ng katapangan at pananangan sa salita ng Diyos ay iglesyang nagtatagumpay sa gawain ng Diyos. Para sa isang lider na katulad ni Josue, napakahalaga na maging malakas siya at maging matapang sapagkat sa kanya nga iniatas ang isang napakalaking gawain, isang napakalaking tungkulin na dati ay nasa kanilang dakilang lider na si Moises. Ngunit ang pagiging malakas at pagiging matapang ay hindi pa rin sapat para magtagumpay si Josue sa pakikipagdigma. Higit sa lahat, kailangan niyang manangan sa salita ng Diyos. At sa tingin ko, kung ang dalawang katangian na ito ay nasa isang lider or nasa isang iglesia, sa biyaya at sa pagpapala ng Diyos, makakaasa tayo ng pagtatagumpay. At ito yung dalawang bagay, dalawang katangian na ating tututukan sa mensaheng ito bilang unang mensahe para sa taong ito. Una, ang pangangailangan na maging malakas at matapang. Ang pangangailangan na maging malakas at matapang, the need to be strong and courageous. At pangalawa, ang pangangailangan na manangan sa salita ng Diyos. Ang pangangailangan na manangan sa salita ng Diyos, the need to be dependent on God's Word. So, unang katangian na napakahalaga para sa isang lider, para sa isang buong iglesia, ang pangangailangan na maging malakas at matapang. Dito ay 3 beses sinabihan ng Panginoon si Josue na magpakalakas at magpakatapang. Ang napakaganda dito, maging ang Panginoon man ay naunawaan niya ang kasalukuyang kalalagayan ni Josue. Very encouraging on the part of Joshua na ang Panginoon mismo naunawaan niya ang kalalagayan ng isang bagong lider. Na si Joshua, alam niya yung marahil takot sa puso ng bagong lider. Kaya dito ay hindi nasiyahan ng Panginoon na isang beses lang banggitin o 2 beses, kundi 3 beses sinabihan si Joshua na magpakalakas at magpakatapang. Bakit napakahalaga nito? Unang-una on the part of Joshua. Yun nga ay dahil pangungunahan niya ang bayang Israel. Ang malaking hamon kay Josue ay hindi lamang kung papaano niya pupuksain ang mga Kananeo, kundi kung papaano niya pasusunurin
ang bayang Israel. Alam natin kung gaano katigas ang ulo ng bayang Israel. Marahil pwedeng isipin ni Josue na kung si Moises nga ay nahirapan na pasunurin ng bayang Israel, ako pa. At marahil pwede ring isipin ng bayang Israel na kung si Moises nga hindi kami nadala sa lupang pangako para angkinin ito, si Joshua pa. Marahil pwedeng ganyan ang kaisipan dito. Marahil pwedeng ganito yung senaryo dito. Kaya napakahalaga para kay Joshua na magpakalakas at magpakatapang. Tinuturo sa atin dito na ang pagiging malakas at matapang ay kung papaano natin hinaharap ang hamon ng ministeryo o paglilingkod. Katulad din ng mga Israelita, meron tayong mga hamon sa paglilingkod. At ang usapin dito ay kung paano natin haharapin ito. Noong ang mga Israelita ay inilabas ni Moises sa Ehipto, hindi naman otomatiko na makapapasok sila sa lupang pangako. Sa pagitan noon ay nadun yung hamon, nadun yung mga pakikipagdigma. Ay isipin nyo ay within 40 years pa nga. Yung parang panahon na kung saan ay sila'y nakikipagdigma. Napakaraming hamon ang kanilang dinaanan para tuluyang maangkin ang lupang pangako. At ganyan din tayo. Hindi man siguro katulad ng mga Israelita yung mga hamon natin, nakakagaya nila o yung pakikipagdigma nilang noon, ngunit ang katotohanan, meron pa rin tayong mga pakikipagdigma ngayon. Para siguro sa isang lider, kung minsan mahaharap yan sa maraming pagsubok or even conflicts in the ministry. May mga panahon at pagkakataon na hindi yan mauunawaan ng iglesia. May mga panahon at pagkakataon na mapuprostrate yan sa iglesia. May mga panahon at pagkakataon na marahil yung mga sakripisyo niyan sa iglesia ay hindi mo makitaan ng bunga. Gaya marahil ni Jeremiah na sa kanyang buong ministeryo ay hindi man lang nagkaroon ng bunga, marahil kahit isa. Si Robert Murray M'Cheyne, matapos umalis sa iglesyang kanyang pinaglingkuran at saka naman nagkaroon ng revival. Si Jonathan Edwards, matapos naman yung 2 revival, saka naman siya pinatalsik sa iglesia. Ganyan ang karanasan sa ministeryo, ganyan ang hamon sa paglilingkod. At kapag hinahina ang iyong loob, ay talagang susuko ka talaga, bibigay ka talaga. Kung minsan sa ministeryo, kailangan mong sumuong sa panganib para lamang sumunod sa pinapagawa sa iyo ng Panginoon. At ganyan mismo makikita natin kay Joshua. Siya man ay talagang sumuong sa panganib para sumunod sa pinapagawa ng Panginoon. Ganyan ang makikita natin kay Caleb. Ganyan din ang makikita natin sa 2 spy na sinugo ni Joshua sa Jericho. Ganyan din ang makikita natin sa 3 magigiting nakawal ni David, na kung saan ay dahil nanabik si David sa tubig doon sa Bethlehem ay kinakailangan sumagupa yung 3 magigiting niyang kawal para lamang kumuha ng tubig. Lahat sila ay sumuong sa panganib, alang-alang sa isang layunin. Marahil marami pa tayong pwedeng gamiting halimbawa, ngunit marahil ang napakagandang halimbawa na niyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At iyon nung harapin niya ang kamatayan sa krus. Kung minsan ganyan sa ministeryo, kung minsan haharap ka talaga at susuong sa panganib para lamang sa isang layunin, para lamang sa pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Kaya kapurihan sa Diyos, talaga ako'y humahanga sa mga kapatid natin nung panahon ng kasagsagan ng virus ay nakukuha pang lumabas para lamang umabot sa mga pangangailangan ng mga tao. Magpasalamat tayo sa ministry ng KSN
Hindi madaling ministry ito na ikaw ay sumagupa sa isang nakamamatay na virus. At marahil kahit sa mga pagkakataong ito, kung tayo siguro ay lahat ay matatakot sa virus, marahil wala tayong physical assembly. Kung minsan ganyan sa ministeryo, kung minsan ganyan sa paglilingkod. Marahil may mga bagay na parang mahirap sagupain, mahirap sumuong. Pero dahil iyon yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, kailangan mo talagang gawin yon, kailangan mo talagang harapin yon. Sino ang mag-aakala ng nakaraang taon, 2020, ay mahaharap tayo sa isang labanan na kung saan ang kaaway ay hindi nakikita? Ay napakahirap daw talagang lumaban o humarap sa isang labanan na ang kalaban mo, ang kaaway mo, hindi mo nakikita. Marahil siguro anumang labanan ang ating harapin, ngunit kung nakikita mo naman ang iyong kalaban, marahil okay lang. Ay pero ang napakahirap ay yung kalaban mo mismo, hindi mo alam kung nasaan. Ngunit sinong humarap sa kanila? Sino ang sumuong sa panganib? Ang ating mga magigiting na frontliners, doktor, nurses, at marami pang iba. Kahit sa mga kalamidad ay maraming nagsuong ng sarili, may mga namatay para sa isang layunin. At sino mga higit nating hinahangaan sa kanila? Yung mga nagbuwis ng buhay para sa laban na ito. Ngayon, sino ang handang maging frontliners sa hamon o sa laban na ibinibigay sa atin ng Panginoon? Itong hamon sa atin, maging malakas at maging matapang tayo na harapin ang hamon na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ano man ito, gaano man kabigat ito. Alam kong hindi madaling hamon ito, ngunit kung ito talaga ang pinapagawa sa atin ng Panginoon, kailangan natin itong gawin, kailangan natin itong harapin. Alam niyo, ang inahanga ko sa mga frontliners na ito, ang kanilang sinasabi sa kabila daw ng panganib na kanilang kinakaharap o sinusuong, hindi raw nila pwedeng talikuran ang tungkulin na kanilang sinumpaan. Marahil mayroong ilan na natakot, sumuko, nag-resign, ngunit marami pa rin sa kanila ang naging tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Sa kabila ng panganib, sa kabila ng posibleng kamatayan. Hindi natin sinasabi dito na kaya natin magagawa ang mga bagay na ito ay sa pamamagitan ng ating sariling lakas at tapang. Walang sino mang makakaharap sa anumang labanan kung sa sarili lamang niya lakas at tapang siya aasa. Sa katunayan, kung diyan ka lamang aasa, hindi ka rin magtatagumpay, mabibigo ka rin sa labanan. Maraming bahagi sa banal na kasulatan na nagsasabi ng pag umasa ka sa lakas, sa mga kabayo, larawan ng kalakasan, mabibigo ka. Ngunit ang sinasabi lang natin dito, napakahalaga ng katapangan sa usapin ng pagsunod sa tawag ng tungkulin sa Panginoon. Isipin lang natin si Joshua, na kung siya kaya ay naduwag na pasukin ng Kanaan, masasakop niya kaya ito? At ganyan din ang makikita natin kay Caleb. Isipin niyo ang dalawang ito kung sila ay naduwag gaya ng 10 spies na kasama nila, na noon ay nagmatsyag pa lang sa lupang pangako, kung sila ay pinanghinaan din ng loob na kagaya ng 10 ito, masasakop kaya nila ito? Marahil hindi. At kung yung dalawang espiya sa Jericho kaya ay natakot din, naduwag, masasakop kaya nila yung lungsod ng Jericho? Lalong higit, maliligtas kaya doon si Rahab at ang kanyang buong sambahayan? Marahil hindi. Kung natakot kaya yung 3 kawal ni David na sumuong doon sa napakaraming mga Pilisteo para lamang kumuha ng tubig sa kinasasabikan ni David sa Bethlehem,
May maihahandog kaya si David na alay para sa Panginoon? Alam natin na hindi nakuhang inumin ni David yung tubig na nakuha ng 3 magigiting na kawal na to. Hindi niya makuha na yung nakasalalay doon na yung dugo ng kanyang 3 kawal. Sa halip, ibinuhos niya yon bilang alay sa Panginoon. At panghuli, kung hindi kaya naging matapang ang ating Panginoong Hesukristo na harapin ang kamatayan sa krus, meron kayang kaligtasan? Wala po. Muli, hindi natin sinasabi dito na madaling bagay lang to. Sa katunayan, mabigat po ito. Hindi ko po ito sinasabi o hindi ako nagsasalita dito na parang napakatapang ko. Hindi po. Masasabi ko pa nga na kung kayo ay mahina ang loob, ay baka mas mahina ang loob ko sa inyo. Kung kayo matatakutin, baka higit akong matatakutin sa inyo. Ngunit sa biyaya ng Diyos, maharap natin ang anumang hamon o paglilingkod o labanan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Noong si John Calvin po ay alam natin na nagpastor siya sa Geneva, ngunit umalis din siya rito. But I think after 3 years, muli siyang pinababalik sa iglesyang ito. Pero alam nyo, para po kay Calvin, kung sa kanya lamang, kung siya lamang ang tatanungin, hindi siya babalik sa Geneva. Sapagat para sa kanya, isang matinding iglesia ang Geneva. Ngunit kung iyon raw yung hamon at kalooban ng Diyos na ibinibigay sa kanya, ay tatanggapin niya iyon. At yun niya ang kanyang ginawa. And the rest is history. Kung hindi bumalik si John Calvin sa Church of Geneva, baka walang reformasyon na nangyari doon. Ganyan kahalaga ang kalakasan at katapangan sa isang layunin o sa isang gawain ng Panginoon. Pangalawang bagay, ang pangangailangan na manangan sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon kay Josue, gawin mo ang ayon sa lahat ng kautusang iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Ang aklat ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan, araw at gabi, etc. Yung kautusan o law na binabanggit dito ay posibleng buong aklat or bahagi ng aklat ng Deuteronomy. Ibinigay ng Panginoon ang kautusan na ito sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises para kanilang sundin. At dito sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na sino mang susunod o tutupad sa mga kautusan na iyon ay pagpapalain. Pero kung susuwayin nila yon, kabaliktaran. Sumpa ang kanilang tatanggapin sa Diyos. At ang ibig sabihin ng lumiko o wag lumiko sa kanan o sa kaliwa ay wag daw iwanan o talikuran ang salita ng Diyos. Ang mga tuntunin ng salita ng Diyos, itinuturo sa atin dito na ang ultimong sandata sa pagtatagumpay ay ang pananangan sa salita ng Diyos, hindi sa sarili. Kung napakahalaga ng pagkakaroon ng kalakasan at katapangan para sa isang lider o para sa isang iglesia, lalo na ang pananangan o ang pagtitiwala sa salita ng Diyos. Hindi masama na meron tayong abilidad o kakayanan, pagiging matapang, ngunit yan ay hindi pa rin magiging sapat kung diyan ka lang aasa. God is the ultimate source of victory. May mga iglesia o lider na nag-aakalang sa kanilang sariling lakas o abilidad pwede silang magtagumpay. Iniisip nila kapag may pera ka, malakas ka, matalino ka, marahil pwede ka nang magtagumpay sa ministeryo. Nagkakamali po tayo. Proverbs 3 verse 5 and 6,
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Hindi masama na mayroon kang kakayanan, pera, bilang. Ngunit kasangkapan lang yan. Tools lang yan, gamit lang yan. Kung hindi pa rin pagpapalain ng Panginoon ang mga bagay na yan, wala pa rin tayong magagawa. Hindi pa rin tayo magtatagumpay, mga kapatid. Kahit ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi nakagawa ng himala sa kanyang sarili lamang, kundi sa lakas at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kahit ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi nanangan sa kanyang pagiging Diyos para mapagtagumpayan ang tukso ng kasalanan at ang tukso ng krus na kanyang hinarap. Sa halip na doon yung dependence niya sa kanyang Ama sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nga nang dumating yung manunukso ay ang salita ng Diyos, ang kanyang sandata. May mga Kristiyano, individual na Kristiyano, talunan sa isang labanan sa pakikipagdigma dahil nananangan sa sariling lakas, hindi nananangan sa salita ng Diyos. May mga Kristiyano o iglesia na nag-aakalang sa pamamagitan ng kanilang sarili, ng kanilang sariling bisig, okay na ang ministeryo, okay na ang iglesia, okay na ang gawain ng Diyos. Nagkakamali po sila. Noong 1994 ay nagkaroon ng pagsasanib pwersa ang mga evangelical leaders noon at ng mga Roman Catholic leaders. Sa bahagi ng mga evangelicals noon ay ang prominenteng pangalan noon ay si J.I. Packer at si Charles Colson at marami pang mga prominent leaders noon na nagkaroon ng pakikipagsanib pwersa sa mga Catholic. At isa sa mga hangarin ng pagsasanib pwersang ito ay ang pagpapalakas sa pag-iibanghelismo. Ang tanong, tama ba yon? Hindi po, sapagkat naniniwala tayo na maging ang mga Katoliko ay subject for evangelism. Ibig sabihin, hindi natin sila itinuturing na kapatid sa pananampalataya. Na kung saan ganun na naging pagturing ng ibang evangelicals noon. Ngunit hindi tayo naniniwala dyan at iyan ay kompromiso sa salita ng Diyos. Hinahamon tayo dito na ang Diyos at ang kanyang salita ang maging sentro ng ating ministeryo. Hindi ang ating sariling kaisipan at kaparaanan. Ang salita ng Diyos ang magagabay at magtuturo sa atin sa dapat nating gawin bilang isang iglesia. Hindi yung salita ng Diyos ang ating pasusunurin. Ang salita ng Diyos ang magsasabi sa atin kung saan tayo tutungo o kung saan tayo pupunta. Bilang isang iglesia. Marahil tama lang na mga magplano tayo, marahil para sa taon na ito, ngunit nakasalalay pa rin sa salita ng Diyos. Yan ang ibig sabihin na huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Ang problema, maraming iglesia kung saan lumiliko. Kung minsan sa kanan, kung minsan sa kaliwa. Kung ganyan ang iiral sa iglesia, kung saan tayo mapupunta, mapapahamak tayo. Nais ko kayong bigyan ng isang hint or isang halimbawa patungkol dito. Marahil naalala nyo, naging pagkakasala ni Akan, na kung saan ay ang utos ay huwag kukuha ng anumang bagay na pwede nilang makuha sa lungsod ng Ai.
Ngunit hindi sinunod yun ni Akan. Kumuha siya ng mga bagay doon, damit, ginto, dahilan kung bakit sila natalo ng isang napakaliit na lungsod ng Ai. Ganyan din ang pwedeng mangyari sa atin. Kung hindi tayo magtitiwala o mananangan o susunod sa salita ng Diyos. Kapag nag-umpisa na tayong ikompromiso ang salita ng Diyos, yan na rin ang umpisa ng ating pagkabigo. Yan na rin ang umpisa ng ating pagbagsak bilang isang iglesia. Marahil maalala nyo din si Saul, na kung saan ay ang utos ay lahat ng mga tao, hayop, bata o matanda ay kailangan nilang puksain, ngunit hindi ganun ang ginawa ni Saul. Anong nangyari? Inalis sa kanya ang kaharian. Ganyan natin tingnan ng iglesia kapag hindi tayo magiging matapat sa salita ng Diyos. At ganyan din ang usapin sa kaligtasan. Kung mananangan ka lamang sa iyong sarili, sa iyong sariling kaisipan at kaparaanan, sa iyong lakas, di ka maliligtas. Walang sino mang maliligtas sa kanyang sariling kaparaanan lamang, anuman ang gawin mo. Humingi ka man ng tulong sa iba o marahil kay Mama Mary or sa ibang santo para lamang ikaw maligtas, hindi mangyayari yan. Mabibigo ka. Hindi ka maliligtas. Ang kailangan mo lang ay ang lakas ni Kristo para ka maligtas. At yan ang apela ko sa iyo, lumapit ka kay Kristo, sa Kanya ka kapaligtas. At muli ganyan din sa iglesia. Kung nais nating magtagumpay, huwag tayong manangan sa ating mga sariling kaisipan. Bago pa man yung naging alliance noong 1994, noong pamang 1960s, ay meron ng ganyang mga umiiral na alyansa. At medyo nakakalungkot ng kaunti, ayan ay sa pangunguna pa rin ni J.I. Packer and John Stott and many other prominent leaders noon, mga kilalang pangalan. Ngunit merong isang prominent leader din na kung saan ay tumayo at nanindigan sa gitna ng mga prominente ring leader at mga kaibigan naman niya rin ang kanyang pwedeng mga makabangga. At yun ay walang iba kundi si Dr. Martin Lloyd-Jones. Pansinin niyo ang sinabi niya sa isang pagsasalita niya sa Evangelical Alliance noong 1966 against ecumenical movement. Sabi niya, "We may be small in numbers, but since when has the doctrine of the remnant become unpopular among evangelicals? It is one of the most glorious doctrines of the Bible. We are not interested in numbers. We are interested in truth and in the living God. If God be for us, who can be against us? If we stand for God's truth, we can be sure that God will honor us and bless us." Muli makikita natin dito na sa usapin ng pagtatagumpay sa gawain ng Diyos sa isang labanan, hindi ito usapin ng dami, ng bilang, hindi ito usapin ng kinakailangan mo makipag-alyansa kahit palabag sa salita ng Diyos. At nawa, ganyan ang ating panghawakan o pairalin sa iglesia. Ang pananangan at paninindigan sa katotohanan ng salita ng Diyos. At ganyan ang pinairal ni Joshua. Kaya siya nagtagumpay sa napakalaking gawain na iniatas sa kanya ng Panginoon, ang sakupin, ang Kanaan. The book of Joshua is the fulfillment of God's promise to Israel. At marahil, katulad din ni Joshua, meron din tayong Kanaan na pwede ring sakupin, especially sa taon na ito.
Ang kailangan lang ay magpakalakas at magpakatapang. Lalong higit, ang manangan sa kanyang salita, sa salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Padakilan namin Diyos, aming Ama, salamat po sa paalala na kailangan naming magpakalakas at magpakatapang upang maharap namin ang mga hamon ng ministeryo. Tunay nga po, O Diyos, na hindi namin pwedeng iwasan ang mga hamon na iyong ipinagkakaloob sa amin o ibinibigay sa amin. Salamat sa encouragement na mula sa iyo na kailangan naming pagkaroon talaga ng kalakasan at katapangan sa aming mga puso. Hindi dahil sa aming mga sarili, kundi dahil pa rin sa iyo, O Diyos. Nawa nga ay patuloy ka naming pananganan sa mga bagay na ito. Alam namin na kung kami man ay nakagagawa ng mga bagay na marahil pinapagawa niyo sa amin, iyon ay dahil lamang sa iyong biyaya. Hindi pa rin dahil sa aming mga sariling lakas. Tunay, Panginoon, na mabibigo pa rin kami kung sa amin lamang mga sarili kami titingin. Nagpapasalamat kami na sa kabila ng aming kinaharap at kakaharapin pa muli sa panibagong taon na to na mga hamon, kami sinamahan nyo. Salamat sa pagpapala nyo sa iglesia. Salamat sa kabila ng mga hamon ay nagpatuloy pa rin ang mga ministeryo ng iglesia. Salamat sa iyong biyayang ito, O Diyos. Ngunit, haligit, nagpapasalamat kami na ang iyong mga salita ay hayag sa amin. At nawa ay patuloy nga kami na manangan sa iyong mga salita, higit sa lahat. Salamat at ang mga salita nyo ay maliwanag na pinapakita nyo sa amin kung saan kami tutungo, kung saan kami paroroon bilang isang iglesia. At nawa, gaya ng iyong hamon kay Joshua, na huwag kaming lumiko sa kanan o sa kaliwaman. O Diyos, tunay na maraming mga bagay marahil ang pwedeng maging dahilan para kami ay hindi lubusang manangan sa iyong mga salita. Ngunit tulungan niyo kami, O Diyos. Salamat sa pagkakataon na binibigyan niyo sa amin na makapakinig na iyong mga salita. Sa umaga, sa hapon, tunay na kami pinagpala, O Diyos, bilang isang iglesia dahil ang mga salita niyo ay patuloy na nagpapaalala at patuloy na nahahayag sa aming kalagitnaan. Tunay na isang pribileyo sa amin ito bilang isang iglesia. Nawa patuloy niyo kami samahan, pagpalain, aligid sa panibagong taon na to na hindi namin alam kung ano ang aming bukas. Hindi namin alam kung ano ang aming kinakaharap. Ngunit nawa ay katulad ng hamon sa amin, kami ay magpakalakas at magpakatapang, lalo higit ang manangan sa iyong mga salita. Marami pong salamat muli, aming Ama, sa mga oras na ito. Pinupuri ka namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming mga samot panalangin. Amen.